Hello everyone at welcome sa Marine and Earth Science Learning Hub. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong naging update sa fault map ng PHIVOLCS, especially dito sa Verde Island Passage area. So noong 2020, ito lang yung fault map nila. So ito lang yung active fault dito sa dagat. Noong 2023, ito na siya. Nagkaroon na ng madaming fault traces. Paano nangyari yon? Paano minamapa yung mga faults dito sa dagat? So ang magiging main reference material natin ay itong study na ito ni na Sarmiento et al. 2022 na na-publish sa Frontiers in Earth Science. Backstory lang, ang study na to ay part siya ng mapping of active offshore faults for resilient coasts na funded by DOST PSHERD. At ang project leader namin ay si Dr. Fernando Siringan. So dalawa kami ni Kino ang naging research assistants ng project na to. Tapos yung results for Lingayen Gulf, yun ang naging MS thesis ko. So kung interesado kayong malaman kung anong naging results namin doon, check niyo yung link sa description. Nagawan ko na yun ng video. Tapos ang pag-uusapan natin ngayon, ito na yung MS thesis ni Kino. So ano yung motivation para gawin tong study na to? Well, matatandaan natin na noong 1994 nagkaroon ng magnitude 7.1 earthquake sa Mindoro na nagresulta sa isang local na tsunami. Ang focal mechanism ng earthquake na to ay north-northwest trending na right lateral fault. So ang candidate doon ay itong Aglubang River Fault, yung ARF. So ito siya. Ang mapapansin nyo rin dito ay yung main shock ay nangyari siya dito sa dagat. Indicated siya ng star dito. Tapos kung titingnan nyo yung aftershock distribution nung earthquake na to, nag-indicate siya na merong offshore extension itong Aglubang River Fault. 20 years later, nung 2017, nagkaroon ng magnitude 5.9 earthquake sa Batangas. So dito siya. Yung red na star, yun yung epicenter. At malapit lang siya dun sa epicenter nung 1994 Mindoro earthquake. Around 30 kilometers away lang sila. Tapos yung focal mechanism din ay nagpapakita ng northwest trending na right lateral fault. So bago tayo mag-proceed, ano nga ba ang ibig sabihin nitong right lateral fault na yan? Ang faults ay basically meron silang tatlong types. Yung normal, reverse, and strike-slip fault. Kapag normal fault, yung hanging wall ay bumaba. Kapag reverse fault naman, yung hanging wall siya yung umangat. Sa strike-slip fault, yung dalawang bloke mo ng bato, nagkikiskisan lang sila. Yung strike-slip fault, meron pa siyang dalawang classification na tinatawag natin na right lateral and left lateral. So imagine, nakatayo ka dito, tapos yung lupa sa harap mo ay gumalaw siya to the right, right lateral ang tawag doon. Kapag gumalaw naman siya to the left lateral ang tawag. So ang problema dito ngayon ay prior to 2020, ang alam lang natin na fault dito sa Verde Island Passage area ay itong Verde Passage fault. So ito siya. At yung characteristic niya ay west-northwest trending siya na left lateral fault. So ibig sabihin, hindi nagmamatch yung focal mechanism ng dalawang earthquakes na yon doon sa alam natin na structures dito sa may Verde Island Passage. So ibig sabihin, merong mga undocumented na active faults na kailangan pang imapa. Dito, ang main na dataset na ginamit ay ang multi-beam bathymetry data na binigay ng NAMRIA. Ano yung multi-beam bathymetry? Basically, sinusukat mo lang yung lalim ng dagat. Ang nangyayari, yung sonar, nakakabit siya dito sa ilalim ng barko, tapos magbabato siya ng madaming beams. Example, meron siyang ibabato directly below the boat, tapos meron ding paganon na mga angles para ang makuha niya na readings ay along sa isang swath na to. Yung black na line dito, imagine nyo, yun yung track ng barko. Tapos kumuha siya ng multi-beam bathymetry data, may makukuha ka na higher resolution na map ng seafloor. Kumuha din kami ng mga shallow seismic reflection profiles or mga sub-bottom profiles at ang equipment na ginamit namin ay ito, yung EdgeTech SB216S. So ito yung itsura niya kapag nakalubog na sa dagat. So meron kaming improvised na floating device. Ito yung orange na yan, dalawang mataba na PVC pipe. Tapos meron kaming improvised din na steel frame.
So ito si Kino, binababa niya yung cables ng equipment. Yung ginamit namin na barko dito, itong MY Panata, yung research vessel ng UPMSI. Ngayon, naririnig nyo na siguro to sa balita na every year, pumupunta yung barko na to sa may West Philippine Sea, sa Pag-asa Island, para dun sa yearly monitoring nila. Pero mga 5-6 years ago, isa kami sa pinakauna na gumamit ng barko na to. So ayan, konting backstory lang. So ngayon tingnan na natin yung results dito. So ang ginawa dito ni Kino ay hinati niya yung study area into different regions at yung pagkahati na to ay based din siya dun sa structures at ng geomorphology ng seafloor. Mamaya mas maintindihan nyo to. So meron dito na West Verde Basin, ito, North Verde Region, Verde Island Shelf, South Verde Trough, Northeast Mindoro Shelf at Batangas Bay dito sa area na to. Para lang mas ma-appreciate nyo yung quality ng data na ginamit ni Kino dito sa thesis niya, tingnan nyo tong Google Earth image ng parehong lugar. So dito sa Google Earth, halos wala kayong makita na details ng seafloor. Pero pag titingnan nyo tong data na ginamit ni Kino, madami kayong makikita na mga features kasi yung resolution ng data dito ay 10 meters. Ibig sabihin, yung isang pixel ng data niya ay nagre-represent ng 10 by 10 meters. Unahin muna natin dito sa West Verde Basin. Ang una nyong makikita ay itong very prominent na northwest trending na feature dito na nagbo-border ng Verde Island Shelf at yung Northeast Mindoro Shelf. Dito, meron tayong mga submarine canyons, BSC, Baco Submarine Canyon, MSC, Malalay Submarine Canyon, tapos ito, West Malalay Submarine Canyon. Dito, makikita natin yung arcuate na insular slope ng Northern Mindoro. Arcuate meaning arc. So, hindi siya full circle, part circle, kaya arc. Isa sa key points dito ay itong very prominent na linya na yan ang proposed na offshore extension ng Aglubang River Fault. So, zoom in tayo sa dalawang areas na to. Itong area na to, ito siya. Tapos, itong area na to, ito siya. Take note, naka-rotate yung map. So, yung north ay in this direction. Tapos, ganun din dito. Dito yung north direction. So, dito yung dulo ng onshore na Aglubang River Fault. Tapos, yung pinopropose na offshore extension ay dito siya nagsisimula. Bali, nag-jump to the right yung fault. Yung dulo ng offshore Aglubang River Fault ay markado siya ng presence ng bathymetric high as well as yung change ng fault strike. So dito makikita nyo siya. Ito yung bathymetric high na tinutukoy. Tapos yung change ng fault strike ay ito. Kasi dito mapapansin nyo, medyo nakatagilid lang siya ng konti. Pero pagdating dito sa area na to, naging northwest na yung direction niya. So nagbend yung fault. So ito yung pinopropose na dulo ng Aglubang River Fault. Pag nag-zoom in tayo sa area dito, ito siya. So ito yung bathymetric high na sinasabi ko. Tapos ito yung shift ng fault strike. So dito yung dulo ng Aglubang River Fault. Yung offshore trace niya na ay around 25 kilometers na yung haba. So very significant ito pagdating dun sa pagmapa ng Aglubang River Fault dahil according sa fault scaling relationship na sinabi ni Wells and Coppersmith noong 1994, para ma-generate yung magnitude 7.1 earthquake na yon, kasi yung PHIVOX na mapa na nila yung 35 kilometers na rupture on land. So kung susundan natin tong equation ni Wells and Coppersmith, kailangan pa ng additional na 35 kilometers na rupture para ma-generate yung magnitude 7.1 earthquake na yon. So out of 37 kilometers na to, yung 25 kilometers ay pinopropose ng study na to na ito, yung offshore trace. Yung 12 kilometers pa na kulang, baka nandun siya sa may southern end pa ng fault. Diba nagmapa yung PHIVOX dun sa may pa south. Yung offshore trace ng Central Mindoro Fault ay nagsisimula din siya immediately offshore. So mapapansin nyo dito, sinusundan niya yung arcuate na shape. Kapag tinuloy-tuloy mo northward, ito na yung trace niya. Isang karakteristik niya ay hinihiwalay niya yung
West Verde Basin sa sediment wave field. Yung sediment wave field, ito, yung SWF. Pwede nyo siyang ma-imagine na parang beach. 'Di ba yung beach natin, yung buhangin doon, hindi naman siya patag. Meron kang wavy na pattern na makikita doon. Parang ganun din dito sa ilalim ng dagat. May makikita tayo na wavy na pattern ng seafloor. Tapos ito yung Central Mindoro Fault, yung puti na triangle. So overall, yung West Verde Basin ay bounded siya ng Aglubang River Fault dito to the east at ng Central Mindoro Fault dito sa may west. Tapos, yung West Verde Basin ay isa siyang nested na pull-apart basin. Para mas simplify natin kung ano yung pull-apart basin, tingnan nyo na lang tong figure na to. So imagine ito yung fault, tapos di ba nag-jump siya to the right. Yung part na to ng fault ay gagalaw siya in this direction, tapos ito gagalaw naman in that direction. So essentially, ang nangyayari, binubuka mo yung area na to, kaya ang tawag ay pull-apart basin. Tapos nested siya na pull-apart basin kasi meron siyang tatlo na pull-apart basin na na-identify dito. Ito yung isa, 1, 2, 3. Ngayon dito naman tayo sa North Verde Basin which is itong area na to. At yung characteristic niya ay meron siyang spur and basin. So yung spur, in much simpler terms, ano lang yan, linear na ridge. So ito siya. So yung North Verde Spur ay naka-attach siya dito sa Verde Island Shelf. Tapos nakahiwalay siya dito sa Batangas Shelf by a very narrow na gap na around 1 kilometer. Yung western boundary ng North Verde Spur ay meron siyang lineament na very steep. So nagkaroon ng biglang drop to more than 400 meters yung lalim ng seafloor. Tapos may mapapansin kayo na mga landslide scarp. Ito siya yung mga LS na yan. Scarp meaning meron siyang parang uka dun sa seafloor. So ayan, makikita niyo yung arcuate na shape. Tapos sa ilalim ng scarp na yan, may identify ka na MTD, yung mass transport deposit or yung landslide deposit. Kasi 'di ba, kapag nagkakaroon ka ng landslide, yung lupa mo dun sa taas ng bundok, malilipat siya papunta dun sa baba ng bundok. So parang ganun din ang nangyayari dito. Yung North Verde Basin ay markado siya ng around 300 meters na isobath. So yun yung lalim niya. Tapos may makikita tayo na sediment wave field dito sa eastern part. So ito, yung SWF. Yung northern part naman ng basin na to ay bounded siya ng itong mga rectangular na bathymetric relief. So overall, may dalawang trends ng lineament na na-observe dito. So una, ang general trend ay around north 40 degrees east plus minus 10 degrees. So ito yon yung mga black na triangles na yan. Tapos yung pangalawa ay north 60 degrees west plus minus 30 degrees. So itong mga white triangles. Collectively, tinawag niya ito na North Verde Fault System. So ito, NVFS. Itong area na yan. Next ay dito naman tayo sa Verde Island Shelf. So itong area na to. At dito may makikita tayo ng mga northeast trending na structures. Again, naka-rotate yung map. So yung north ay in this direction. So dito may makikita tayo ng mga lineaments na northeast trending. So ito naka-mark siya ng mga black triangles na yan. Mapapansin nyo, tuloy-tuloy sila papunta dito onshore. Tapos yung naka-label pala dito na 1, 2, 3, 4, 5 mga ano yan, terraces. So terraces meaning meron kang steep na change dito, naging flat, tapos meron kang biglang drop, naging flat, and so on. Sa South Verde Trough, so dito sa area na to, maliit lang siya na area, 2 kilometers wide, tapos sa gitna ng North Verde Trough, may mapapansin kayo na ridge, ito. Yung fault na associated sa ridge na to ay tinawag na South Verde Fault. Next, sa Northeast Mindoro Shelf, dito sa area na to, again, naka-rotate yung map, yung north ay in this direction. So, merong mga northeast trending na structures na nagkakat sa entire area na to. Una, meron tayong mga mas mahabang fault na yung trend nila ay around north 55 degrees east plus minus 5 degrees. So, ito yon yung mga black triangles na yan. Tapos ito pa, meron ding mga mas maliliit na lineaments. Yung trend naman ay around north 30 degrees east plus minus 10 degrees. So ito yan.
minarkahan ng mga arrows. So yung area na to collectively tinawag na Northeast Mindoro Fault System. So last, dito na tayo sa Batangas Bay. Yung general trend ay around north 30 degrees west plus minus 15 degrees. So ito yun, makikita nyo yung mga linya na yan. Tapos collectively tinawag sila na Batangas Bay Fault System. So BBFS. So close-up view lang ng area na to. Yung minarkahan ng black na triangles, yun yung fault. Tapos may makikita din kayo ulit na mga landslide scarp, ito, LS. Meron din dito na MTD, Mass Transport Deposit or yung landslide. Kasi ayan, kung mapapansin nyo, medyo nakaumbok siya. Tapos dito yung scarp. Madami din tayong makikita na northeast trending na lineaments dito sa northeastern part ng bay. So ito yun, yung mga puti na linya na yan. At ininterpret yan na related sa Bacolod Corridor. Yung Bacolod Corridor ay isa siyang rift system na related sa volcanism dito sa area na to. Kasama na dun yung Taal Volcano. To summarize, merong 7 fault system na na-identify. So meron tayong mga northwest trending na right lateral fault systems na tinawag natin na Batangas Fault System, Central Mindoro Fault at yung Aglubang River Fault. So ito yon. So ito yung Rose histogram ng mga faults and lineaments dito sa area na to. Tapos meron din tayong mga northeast trending na left lateral fault systems na yung Bacolod Corridor, North Verde Fault System, Central Verde Fault System, at Northeast Mindoro Fault System. So ito yon. Yeah. Para dun sa mga geology majors and to anyone na interested pang basahin yung paper, may diniscuss pa si Kino tungkol dun sa stress transfer ng 1994 Mindoro earthquake at 2017 Batangas earthquake, as well as yung implications ng pagmap ng mga structures na to sa overall na local and regional tectonics. So kung interesado pa kayong malaman yon, check nyo na lang yung paper niya. Open access naman yon. So ngayon, i-compare natin yung na-map na faults doon sa earthquakes. Makikita natin dito sa left figure na karamihan sa mga earthquakes na to ay nagka-concentrate sa Aglubang River Fault at dito sa may Batangas Bay Fault System. At karamihan ng mga earthquakes na ito ay associated sa 1994 Mindoro and 2017 Batangas earthquakes. Yung map dito sa right, nakafocus na siya sa epicenters ng 1994 na aftershocks at yung 2017 na Batangas earthquake sequence. Very close na relationship dun sa na-trace na faults. Tapos, konti lang yung nagpa-plot na earthquakes sa ibang na-identify na structures. So, lastly, nag-estimate din ng possible na magnitude ng earthquake based dun sa longest na segment ng fault. At ito ay naka-based dun sa equations ni na Wells and Coppersmith noong 1994. Assuming na yung pinakamahabang segment ng bawat fault system na to ay gagalaw, ito yung possible na magnitude ng earthquake. So hanggang dito na lang muna tayo. I hope may bago kayong natutunan sa lecture na to. At abangan nyo ang next episode dahil pag-uusapan naman natin ang tsunami dahil sa 1994 Mindoro earthquake.